Salamat, Lord, talaga sa kagalakan. Amen? Ayan. Tunay nga na ang kagalakan ay nagmumula sa Diyos. Amen po? So, dito po tayo sa ating theme, Christ-centered relationship. Ayan. So, handa na po bang makinig lahat? O, ready pa lang? Ayun, yun naman pala eh. Okay. Pag sinabi po natin Christ-centered relationship, it is all about being Christ-like in our relationship. Amen? So bilang isang Kristiyano, hindi lamang po ito personal na relasyon, but it is relational. Tama? We must be, sa bawat relasyon po natin, dapat si Kristo ang nakasentro. Amen po ba? Nag-grow, ayan, yung relationship na ang Panginoon ay nasa gitna. Talaga namang mayroong peace. Amen? My joy. My love. Amen? My honesty. Okay. Tama po ba? Ayan. So, sabi nga po dito, ang tanong ko ngayon na ganito, si Jesus ba ay nakasentro na sa buhay mo? Amen! Praise God. Maraming amen. Yung iba pa, amen ba? Nagdadalawang isip pa. Okay, so mahirap po, mahirap magkaroon ng Christ-centered relationship kung ang personal natin na relationship sa Panginoon ay wither lang. Amen? Mainit dahil pinagpapala. Pero nung itinama, let the truth. Lumipat. Amen? Pero, syempre, lahat tayo. Amen po ba? Lahat tayo, alam ko po, mayroon po tayong tunay at totoong relationship sa ating Panginoon. Amen? Ayan. So, ang title po ng ating message sa umagang ito, Never Give Up. Huwag kang sumuko. Huwag mong isuko ang pananampalataya mo kay Kristo. Amen! Ano ba ang situation? Okay, matanong nga lang. Sino walang problema? Walang umimik kasi lahat may problema. Ano po? Kasi ang taong walang problema, kung si Pastor Aria pa, dalawa lang nakapuntahan. Sa mental hospital at sa cemetery. Okay, so ma-share ko lang. May nag-prayer request, sabi niya. Pa-pray naman na matapos na lahat ng problema ko. Nagulat ako. Sabi ko, kasi alam ko, kapag buhay ka, may problema. Tama? O ano pipiliin mo? May buhay o wala? May problema o wala? Amen. Kaya nagdalawang isip ako na ipanalangin. Sabi ko, pag ipanalangin ko to, matapos yung problema niya, minamadali ko naman ang buhay niya. Tama mo ba? Why? Kasabi nga po na sa kasabihan, worldly saying, kapag buhay ka pa, kakambal mo ang problema. Bakit? Kasi kapag may problema ka, maalala natin si Kristo na kailangan natin siya. Tama? Pag wala tayong problema, nagliliwaliw lang tayo sa labas. Malamang nag-hiking, kahit bagyo. Amen po? Ayan. So never give up. Ayan, never give up. Ayan, kung may pagtipong matagal ka nang nagsisimba, matagal ka nang naglilingkod, pero bakit parang hindi pa rin naayos ang buhay mo? Amen? Bakit ang ilap ng pagpapala? Bakit ang ilap ng kapayapaan? Bakit ang ilap ng kagalakan? Baka question mark pa yung relationship natin kay Lord. Amen? Amen. Ayan. Never give up. Huwag tayong sumuko. Kapag sumuko ka, wala. Talo ka. Kasi, ang Diyos ay hindi nagbabago. Tama? Nandyan lang ang Lord. Hindi yan nagbabago. Hindi nagbabago ang kapangyarihan niya. Ang katapatan niya. Ang pag-ibig niya, hindi nagbabago. Pero pag mag-give up ka, mawawalan ka ng lahat ng yan. Amen? So kaya tuloy po tayo. Mahirap man? Yes.
Mahirap po, pero kapag pananampalataya na, kapag may pananampalataya kay Kristo, madali lang po ang lahat. Amen? Ayan. So, mga kapatid, kung ang situation ng buhay mo, yung pamilya mo, o yung finances mo, malabo pa sa malabo. Ayan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Amen? Dahil yung pag-asa po nito, hindi po yung wither-wither. Ayan. So, dahil habang buhay, may pag-asa. Tama po ba? Hanggat hindi pinabawi ng Lord ang buhay mo, may pag-asa pa. Amen? Ayan. So, maybe, it's time. Sabihin mo nga, it's time! It's time! Yung kanta lang, maybe it's time. It's time to live up! Sige nga, sabihin mo nga, it's time to live up! And never give up! Ayan. Ayan. So, nauso lang lagi, di ba daan kasi yun sa ano, sa hindi nagaya ko, ang hirap talaga, hindi ako nayayanan. Yung anak ko lang marunong sumayaw, pero ako hindi. Ayan po. So, mga kapatid, hindi ko po alam kung ano ang it's time mo. Baka naman, sa buhay mo is puro ako. Ayan. Pamilya ko, anak ko, pera ko, mga ganon. Siguro it's maybe this time. Ayan, this time. Si Lord naman ang it's time mo. Amen? Yeah, it's time na hindi na yung gusto mo ang gugustuhin mo, kundi kung ano ang gusto ng Lord sa buhay mo. Amen? Panahon na para magsaya. Panahon na para mag-level up naman yung pananampalataya natin kay Lord. Amen? Ayan, let us step up to the next level. Kumbaga, upgraded. Ayan, di ba yung Facebook, yung Messenger, kailangan natin i-update para ma-upgrade. Para maranasan po natin yung magandang connection at maranasan natin yung new version. Amen? Kasi pag hindi po natin na-upgrade yun, hindi po na-update yun, nagiging slow-mo. Slow motion. Di ba mabagal? Di ba nagkahang? O baka naman yung relationship natin kay Lord nakahang na rin. Okay? So kailangan po nating mag-upgrade. Kailangan nating mag-level up. Kumbaga, huwag tayong makontento na yung 2024 natin ay pa same-same lang sa 2025. Amen? Upgrade na natin. Okay? Kung nagde-devotion ka, tuloy-tuloy mo na. Huwag naman parang laptop, may Windows. Amen po ba? Tuloy-tuloy na. Amen? Kung nagjo-join ka, nag-learn ka ng prayer, okay, go! Sabihin mo sa leader mo, ako manalangin ngayong araw na ito. Upgraded! Tama? Ayan. Kung yung finances mo, talagang, wala ka lang sasabihin. Basta ala lang. Okay? Baka it's time for you. Na ibalik mo yung para kay Lord, para naman mag-grow yung finances. Amen! Huwag mo kasing galunin. Kasi hanggat nakakuyom yung kamao, palad natin, wala tayong marireceive. Okay? Open your arms and give it to the Lord. O para kay Lord. Amen? Amen. Ayan. Okay. Ayan. So, it might be, no? So, kailangan po natin this time. Okay? Yung, sabi nga po, lagi po natin naririnig po ito, na the end is near. Okay? So, kailan pa tayo mag-upgrade ng pananampalataya natin relasyon sa Diyos kung wala na panahon? Ayan. Natahimik siya. Nag-iisip. Oo nga, no? Ayan. Okay? So, darating at darating ang pagkakataon na hindi na tayo malayang makapagbasa ng Bible. Tama? Sabi nga ni Paz, baka darating nga sa punto ng buhay natin dito sa Hong Kong na underground na tayo. Magpo-post kayo. So ngayon pa lang, itulo na natin ang devotion po natin. Basahin natin in order for us not to deceive. Kasi the world, ang mundong ito ay talagang evil na. Tama? Ayan. O yung iba, tama daw. Tinamaan naman ang iba.
Okay. So, syempre naman, no, huwag tayong mag-settle sa bagay or situation na pwede naman pala na mas maranasan po natin yung the best. Amen? Sino gusto ng the best? Amen! O diba? Pag the best, amen ang lahat. Sino gusto ng live it up? Amen! Okay, pero remember, no, bago po natin maranasan yung the best, dadaan muna tayo sa worst. Maraming nakarelate. Okay, dadaan, no? Makakapag-breakthrough po tayo. Pero dadaan muna tayo sa breaking. Amen! Amen? Marinisip po natin ang pangako ng Diyos. Pero syempre, kailangan natin munang gawin yung premises before the promise. Amen? So, pag gusto natin makaranas ng blessing, syempre dadaan tayo sa testing. Amen? Ayan. Okay. So, I just want to share with you, ayan, from the book of Daniel. Ayan. Sino nakakilala po dito kay Meshach, Shadrach, and Abednego? Amen! Oh, tatatlo lang po na ng story. Ayan. So, yun for sure, no, na nabasa na po natin dito. And, na-amaze po ako dito, no? Amaze po talaga ako dito sa story nila. Ayan. So, it is three friends who put their hope into the Lord and never give up on their faith in the midst of difficulties and testing. Okay? So, samahan niyo po ako. Basahin po natin. Ayan. King Nebuchadnezzar made an image of gold 60 cubits high and 6 cubits wide, and set it up on the plain of Dora in the province of Babylon. So ito po kasi yun, kung basahin po natin ang chapter 2 ng Daniel, ito po yung time na kung saan ay nanaginip po si King Nebuchadnezzar. Nanaginip po siya. And then, napatol po siya. Talagang naguguluhan siya.